So finally mga sangkay, matapos po ang 40 years. Grabe. 4 po na dekada ito mga sangkay ang hinintay. Nangyayari na po itong pambihirang proyekto ngayon ng ating pamahalaan. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong pambihirang ginawa ni PBBM. Okay? Wala tayong pakialam kung Dilawan ka o DDS ka o Marcos loyalist or PBBM loyalist, Martin loyalist. We are all Filipinos, guys. Alright? So, ang pag-uusapan po natin ngayon, walang halong politika, no? At ikikwento lamang po natin kung anong nangyari. Kasi, isipin nyo 4 na dekada ang hinintay. Ngayon lamang po nangyari na naisakatuparan ang proyekto na ito. Pag-uusapan po natin yan ngayon, guys. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito mga sangkay, tingnan po natin itong pambihirang balita ngayon. Kasi nga po, itong si PBBM ay mayroong pong ginawa. Heto. Ayan. Ito yung proyekto mga sangkay na dambuhala ngayon ng ating pamahalaan. Matapos ang 40 years, sumasailalim sa High Standard Rehabilitation ang Maharlika Highway sa Samar sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi lamang po, take note, hindi lamang po ito sa Samar. Akala kasi nila sa Samar lang. Marami pa po na mga lugar na dinadaanan po nitong Maharlika Highway or Philippine Highway. Ang ngayon, mga sangkay, inaayos na po ng pamahalaan. At para po sa inyong kaalaman, itong kalsada na to mga sangkay ay napakaano na ito, napakahalaga pagdating po sa ekonomiya natin. Kasi dito po dumadaan guys yung mga produkto galing po Metro Manila at galing po sa Visayas at Mindanao. Ay sinasabi ko sa inyo, pag dadaan ka dyan, makikita nyo yung mga dambuhalang truck na may mga mabibigat na kargamento. Kapag substandard yung pagpapagawa, malamang masisira po talaga kaagad yan. No? Mga sangkay. Pero ngayon, finally, marami ng presidenteng dumaan, no? Since Ferdinand D. Marcos, kasi ang nagpagawa po niyan, mga sangkay, ang nakalikha ng kalsada na yan, no? Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yung tatay po ni PBBM. At gayon, mga sangkay, finally, nagawan po ng paraan ng ating pamahalaan na ayusin. Ito, Maharlika Highway si PBBM lang ang nakapagpaayos after 40 years. Matapos ang 4 na dekada, isinasagawa ang High Standard Rehabilitation ng Maharlika Highway sa Samar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng proyekto na mapabuti ang konektibidad sa rehiyon, mapabilis ang biyahe ng mga tao at produkto at mapalakas ang ekonomiya ng Eastern Visayas. Inaasahan din na mas gaganda ang daloy ng transportasyon, bababa ang gastos sa biyahe at mas magiging mabilis ang disaster response sa lugar. Target na matapos ang proyekto sa Agosto this year, mga sangkay, ngayong taon. Good job. No? Mas magiging mabilis, no, ang biyahe kung ganun. Pero alam nyo hindi lamang po ito sa Samar. Kasi ang kalsada na to, dinadaanan po yan ng mga produkto galing pong Mindanao, papuntang Luzon, papuntang pinakadulo pa ng Pilipinas. At same din po yung mga product from Luzon, from Metro Manila, papunta sa Visayas and Mindanao, dito din po dumadaan. Kaya kailangan po talaga mga sangkay matibay. At ngayon, nakita ko mga sangkay kasi dumaan ako dyan, maganda na po yung pagpapagawa.
maayos na po. Yung mga lines, mga sangkay, makikita nyo hindi na po substandard na tayo nga po sa mga nagkukwento doon. Ang kinagandahan daw po ngayon, may mga ano daw po, may mga pumupunta doon na magaling po sa DPWH from National na hindi na po nagpapaalam. Hindi na po nagpapaalam sa mga nasa yung mga direktor sa rehiyon na ito. Bigla na lang susulpot nang hindi nalalaman, tapos i-inspection. Kapag substandard, yari ang contractor. At yari po ang mga engineer. Ganun po ang ginagawa mga sangkay nila ngayon. Kaya lahat sila pursigido at tuloy-tuloy po. Kita nyo mga sangkay, may makikita po ninyo ito. Sa post ni PBBM, makikita po ninyo na hindi na po ito substandard. Ito, makikita po natin pala si Romualdez, yung mabait. Si Mayor Alfred Romualdez. O, ayan, si PBBM. Ayan, makikita po ninyo, hindi na po yan substandard, guys. May mga bakal na po talaga yan. Hindi ko nga alam, parang biglaan lang po itong pumunta sila PBBM eh. Walang kamalay-malay na naman siguro yung mga trabahante sa Samar. So, kailangan po talaga nilang ayusin yung kanilang trabaho kasi hindi na po nagpapaalam yung pamahalaan natin na pumupunta na lang po bigla sa mga proyekto. Okay, tan yung mga sangkay, makikita po ninyo, may mga bakal na dati wala po yan, yung mga ganito. Yung mga ganyan, hindi nilalagyan ng mga bakal yan, yung pahiga na bakal na ganito. Wala. Kaya po mga sangkay, ang resulta, substandard. Diba? Ngayon, good job sa ating Pangulo. At least, ngayon, no? Nagagawa na po ng pamamaraan ng pamahalaan po natin na mapabuti po. Kasi, kapag maayos yung kalsada dyan, maayos po yung daloy ng mga sasakyan. At, pambihira, mas mapapabilis yung mga product na mapunta, mga sangkay sa Luzon o pagdi-deliver mga sangkay. So, at least ngayon, no, nakita po natin kay PBBM. Finally, no? Kasi marami na pong presidente na dumaan pero ewan ko bakit di nila inasikaso yan. Ayan po, makikita po ninyo yung mga dumadaan. Ito po, yung mga dumadaan dyan. Diyos mio, Marimar, ang lalaki po. Mga talaga yan, ng mga dumadaan dyan. Mga malalaking truck, mayroon pa yan, mga sangkay, yung mga talaga, yung mga mas mabibigat pa. O, ayon po dito kay PBBM. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng biyahe ang pag-iwas sa mga lubak sa Maharlika Highway. Hindi dapat ganito. Ang Maharlika Highway ay higit pa sa isang kalsada mula Ilocos hanggang Zamboanga. Kita nyo, guys, ang Maharlika Highway, ang haba po niyan. Hindi lang mga po yan sa Samar. Ang haba po niyan. Mula po sa Ilocos Norte, papunta po yan sa Zamboanga, sa Mindanao. Ganyan kahaba itong proyekto ni Ferdinand E. Marcos ng tatay niya. Kaya ngayon mga sangkay, for 40 years, si PBBM lamang pong nakagawa ng paraan para ipaayos ito. Mula Ilocos Norte hanggang Zamboanga, pinagdudugtong nito ang ating mga pulo bilang isang bansa. Kaya tinitiyak nating maayos at dekalidad ang rehabilitasyon nito upang mas maging ligtas, mas mabilis at mas maayos ang biyahe ng ating mga kababayan. Ito ang magpapababa ng gasto sa transportasyon, magpapabilis ng paggalaw ng mga produkto at magpapadali sa pagpunta ng mga pamilya sa mga paaralan at ospital. Okay, kita nyo mga sangkay. Good job, Mr. President. Kita nyo? Diba? Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.